C. Isa po ang Manila Grand Opera House sa mga unang pinagtanghalan ni Comedy King Dolphy. Yan at iba pang lugar sa lungsod ng Maynila na naging makabuluhan para kay Dolphy. Alamin po sa report ng saksing si JP Soriano. Poster ng pinagsamahan nilang palabas sa teatro ng komedyanteng si Panchito. At litrato niya noong nagsisimula pa lang sa showbiz. Ilan lang yan sa mga lumang litrato na hanggang ngayon ay nakadisplay sa dating Manila Grand Opera House, isa sa mga teatro kung saan una nagtanghal ang Comedy King. Isa na itong hotel ngayon. Pero bago nahasa ang galing ng Comedy King sa pagkanta at pagsayaw rito, nagtitinda muna siya ng mani sa labas ng mga teatro. Ang first screen name po niya is Golay. Ngayon, it was derived from a name of hardware. Ganon. Inraon. Sa Tondo ipinanganak at lumaki si Dolphy. Kalaunan, nangupahan ng kanyang pamilya sa bahay na ito sa Hermosa Street sa Gagalangin noong 1957. Kapitbahay at kaklase niya noon si Lolo Rogelio Gerlan. Ay, napakabait. Paano hindi sabihin mabait? Pagkagaling sa trabaho, papanin siya itas. Lalabas na, makipagkwento, alis na naman. At hanggang ngayon, nasa Tondo pa ang ilang apo ng Comedy King tulad ni Roel Quezon. Kwento ni Roel, sinuportahan daw siya ng kanyang lolo nang minsang lumahok sa isang talent search. Siya yung nagsabi sa akin, sumali ka pala sa contest, hindi mo siya nasabi sa akin. Tapos yun nga, sobrang sportive. Siyempre, ayun na yung talent mo, pag-usayan mo, magdasal ka lagi. Lagi niya akong nakikita, nagpapasalamat, dinadala ko si Ruel, pinakikita ko. Talagang taong napakabait. Maging sa mga paborito niyang tambayan tulad sa bake shop na ito sa Bocobo Street sa Maynila, hindi raw nag-astang celebrity ang Comedy King. Kuya na nga ang turing sa kanya ni Milagros dahil laging matalik na kaibigan ni Dolphy ang kanya mga magulang. Napakabait na tao. Mas higit pa siya sa kamag-anak. Minsan nag-uusap kami pero sa kanya ko lang minsan sinasabi ang problema ko pero mamimiss ko siya. Yun lang. Ang hindi ko lang makalimutan, sinabi niya, mahal daw niya yung parents ko. Huwag ko raw pabayan ng hison. Dahil sa Maynila lumaki at nagsimula ang karera ng hari ng komedya, ipinag-utos ng pamahalang lungsod na ilagay sa half-mast ang mga watawat bilang pakikidalamhati sa pagpanaw ng anak ng Tondo na nagpasaya sa buong bansa. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Maging sa puso ng mga nakatira malapit sa Riles, may espesyal na puwang daw si Dolphy. Sinalamin daw ng kanyang karakter sa dating sitcom na Home Along the Riles ang buhay nila at ng maraming ordinaryong Juan. Saksi si Bam Alegre. Sumakabilang buhay man, patuloy na nagniningning ang bituin ng nag-iisang Comedy King. Katunayan, dito sa Walk of Fame sa Quezon City, nagmistulang Dolphy Shrine ang bituing nakalaan para sa kanya dahil sa dami ng mga inalay na bulaklak, kandila at mga sulat ng pasasalamat. Maging sa ibang panig ng Pilipinas, marami nagbigay pugay sa hari ng komedya. Sa Bohol, naglagay ng Dolphy stickers ang ilang estudyante. Pero may natatangi at espesyal na puwang ang Comedy King sa puso ng mga nakatira malapit sa mga Riles ng Tondo, Maynila. Nalulungkot din kami sa pagkakamatay ni King Comedy. Siyempre, masakit din sa amin yung mga tagahanga niya. Pumatok ang pagpapatawa ni Dolphy dahil sinasalamin daw ng Comedy King si Juan de la Cruz. At ang ilan sa mga nakarelate, yung nakatira dito, along the Riles. Bukod kasi sa taga-Tondo rin ang hari ng komedya, nabigyan daw sila ng mukha ni Dolphy sa kanyang dating sitcom. Sa Home Along the Riles, natural talaga yun. Ganon din ang nararanasan namin. Habang dumadaan ng Riles, nakakalog kami. Mga taga-Riles natatawa sa kanya pagka palabas na yung Home Along the Riles. Minsan natatanggal yung dingding ng bahay niya. Ang pagiging masayahin sa gitna ng kahirapan o problema, ito para sa mga totoong taga-Riles ang isa sa mga mensaheng iniwan ng hari ng komedya. Ang mga dagok ng buhay, gumagaan. Mas nakakayanan kung sasamahan ng kahit kaunting ngiti at tawanan. Ako si Bam Alegre. Ikinuwento ng apo ni Dolphy na si Roel Quezon kung gaano kahirap para sa kanilang pamilya ang pamamaalam sa hari ng komedya. At narito po ang report.
On behalf of my brothers and sisters, on behalf of everyone who loved him, on behalf of Jaja, my brother Ronnie, my sister Donna, my sister Kit, we all thank you from the bottom of our hearts. Pray for his eternal repose, and in his honor, Paikli ang naging pahayag ni Eric Quezon kagabi kasunod ng pagpanaw ng amang si Dolphy alas 8:34 kagabi dahil sa multiple organ failure na komplikasyon ng severe pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease at acute renal failure. Pigil ang emosyon ni Eric habang sinasambit ang hiling sa sambayan ng nagluluksa. Alalahanin daw sana ang kanilang ama nang may ngiti sa mga labi. please smile at the person standing next to you. Heaven is a happier place with him there. And for us whom he's left behind, comedy's dead, but long live comedy. Thank you. Sa panayam ng unang hirit kanina sa isa sa mga apo ni Dolphy na si Ruel, ikinwento niya kung gaano kahirap para sa kanilang pamilya ang pamamaalam. Nagpasya na raw silang tanggalin na ang life support ng aktor para hindi na raw siya mahirapan. Kasunod ito ng mahigit isang buwang pamamalagi ng Comedy King sa ICU at ilang beses na pagkakaroon ng pneumonia, pagsasali ng dugo at pagdadialysis. Habang nangyayari nga tinanggal yung ano sa kanya, isa namin siya niyayakap. Tapos sinasabi namin kung ano gusto namin, yung message namin sa kanya. Tapos sorry, Roel, tinanggal yung parang ano, yung mga gamot. Naka-life support ba siya at that time? Sinong nagdesisyon at ano yung punto? Saan kayo nagdesisyon na sige, pakawalan na natin si Dolphy? Siguro yung nakikita na namin, nahihirapan na si Lolo. Hindi na raw nila napigil ang emosyon noon. Sa mga anak, sa mga apo, who's taking it hard? Sino yung pinaka-emotional? Halos lahat naman eh. Pero si Vandal kanina, nung nakita niya si Lolo na nasa ano siya, yung siyempre yung emosyon niya parang naiintindihan ko na siyempre ano siya, isa sa paborito ni Lolo na. Habang si Jaja Padilla na mahigit 2 dekadang nakasama ng Comedy King, hanggang sa huli ay pagmamahal ang nasambit. Kasi dito siya, kalmante naman siya, tapos kanina habang inaayusan si Lolo, ano siya, kinakausap niya, tapos I love you, gano'n. Para sa saksi, Steve Dailisa nagulat. Otomatiko na pong kabilang sa mga pagpipilian bilang national artist si Comedy King Dolphy ngayong 2012. Tiyak na rin bibigyan ng Hari ng Komedya ng isang hiwalay pero pinakamataas namang parangal ng National Commission for Culture and the Arts. Saksi si June Veneracion. Kung pagiging alagad lang ng sining, wala na raw dudang ginampanan niya ng Comedy King. Mula teatro hanggang radyo-telebisyon, pinasaya ni Dolphy ang mga Pilipino. Pero sa pinilakang tabing siya pinakanaghari matapos makagawa ng mahigit 200 pelikula sa kanyang 60 taon sa showbiz. Bilang haligi ng pelikulang Pilipino, naging nominado si Dolphy para maging National Artist noong 2009. Isang prestiyosong parangal na ginagawad kada 3 taon. Hindi man pinalad mapili, wala naging sama ng loob ang Comedy King at nakuha pang magbiro. Ako, hindi ko na iniintindi national artist eh. Okay na lang sa akin to. Kaya bigyan ako nung kaya hindi, okay lang siya. Marami yata kumukontra eh. Salamat. Pwede na sa akin ang kwan. Ang national arthritis. Ngayong 2012, kung kailan muling pipili ng mga natatanging individual para hiranging national artist, otomatiko ng kabilang ang Hari ng Komedya sa mga pinagpipilian. Oo naman, malaki ang chances niya sapagkat sabi ko nga, yung kiliti ng Pilipino na huli niya. Di ba, kagaya ng isang may pelikula yata si Dolphy na kasi mahirap, no? Wala nga pambili ng tuyo. Kaya mabusog ka na maski paamoy sa iyo yung tuyo. Di ba Pinoy na Pinoy? Pinoy yung ganyang klaseng humor. Nangihinayang man dahil hindi na aabutan ni Dolphy ang parangal kung sakali. Ipinaliwanag ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA na sadyang mabagal ang proseso na umaabot ng 2 taon dahil daw sa kakulangan ng pondo at dami ng mga nominado na umaabot ng 100. Yun ang problema, no? Kumisan namamatay na muna bago pa mabigyan ng award kasi mabagal talaga ang proseso. Habang pinipili ang magiging national artist, tiyak namang bibigyan na ang Hari ng Komedya ng dangal ng haraya, ang pinakamataas na parangal ng NCCA. At kuhang-kuha niyang kalooban ng Pilipino, he's more than a national artist. He's really a national treasure. June Veneracion ang inyong saksi.
Samantala, inihahanda na po ang The Heritage Park kung saan ibabalik ang labi ni Dolphy mamayang madaling araw. At live mula sa Taguig, saksi si Mav Gonzales. Mav? Vicky, mahigit nga 3 oras mula ngayon inaasahan na ibabalik na dito sa The Heritage Park sa Taguig City ang labi ni Comedy King Dolphy. Pero bago yan, maaga pa lang naplansya na ng pamilya niya ang mga paghahanda. Namumugtungan ang mga mata at bakas ang kalungkutan, larawan pa rin ng katatagan ang longtime partner ni Comedy King Dolphy na si Jaja Padilla nang mamataan ng GMA News sa The Heritage Park ngayong araw. Nakuha pa nga niyang ngumiti sa mga nakikiramay. Kaagapay niya ang mga anak nila ni Dolphy na sina Zia at Nicole, pati ang panganay ni Jaja na si Karil. Punong abala pa rin si Eric Quezon sa mga pag-aayos sa paglalagakan ng ama kasama si Epi at iba pa nilang kapatid. Bumisita rin ang ilang kaibigan ng hari ng komedya, tulad ni Vic Soto na nakasama ni Dolphy sa pelikulang Double Trouble, ang TV executive na si Malucho Afagar at Beth Orteza na sumulat ng biography ni Dolphy. Dumating din ang ilang mga tagahanga. Nakakatawa yung mga pelikula niya. Saka mayroon din siyempre yung mga aral sa buhay. Maganda yung mga palabas niya sa Humalong Dariles at saka yung sa, yung Janine Marcia. Kasi nakakatawa, minsan kahit malungkot ka, bigla na lang papatawa. Yun ang nagustuhan ko kay Kadolphy. Kahit doon sa bahay, nabibigyan ng aliw, kasiyahan. Talagang yung mga nakakapanood sa TV, talagang tumatawa sa mga kilos niya at saka sa mga binibigay niyang aral sa mga tao. 2:00 ng hapon kanina nang ialis ang labi ng Comedy King para dalhin sa Dolphy Theater sa ABS-CBN compound sa Quezon City. Pero dumaan muna ang convoy sa bahay ni Dolphy sa Marina Baytown East Subdivision sa Parañaque City, alinsunod sa kanyang bilin. Sa kabila ng bigat ng traffic sa EDSA, kusang nagbigay daan ang maraming sasakyan para sa hari ng komedya. Ang ilang nadaanan, pumaway pa sa convoy bilang pagpapaalam sa aktor na ilang dekadang pinasaya ang masa. Vicky, hanggang ngayon nga patuloy ang pagdating ng mga bulaklak dito sa The Heritage Park. Bukas naman inaasahan na madadagdagan ang crowd control team para sa public viewing ng labi ni Mang Dolphy mula 8:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. At live mula dito sa Taguig City, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. Saksihan mamaya ang naging buhay ni Comedy King Dolphy bilang OFW sa Hong Kong noong dekada 50. Anak at apo ni Dolphy nagpatato ng imahe ng Comedy King. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi. Ate, dapat dito, hindi pwede dito. Basta nakatuntong lang pa sa lupa. Wala kang sablay doon. Humility is the name of the game, tanga.